Okay, ngayon ay muli na namang nabuksan ho itong issue ng pagbaha dito po sa ating bansa at partikular dito po sa Metro Manila, mga kababayan. Dahil sa may mga lugar ho ngayon na binabaha pero hindi naman po ganun katindi, no? Yung sabihin natin, yung malakas na ulan, hindi ho ganun sobrang lakas at napakatagal para bumaha po, di ba? Pero dito ho, siyempre, ay hindi natin maiwasan na marami po ang muling magtanong at magsabi, ano ba nangyari? Talaga dito po sa ating flood control at ano ba nangyari sa proyektong ito? Para po sa kaalaman ating mga viewers, ipapakita ho lang natin yung mga ilang sitwasyon dito po sa Metro Manila na kung saan ay nakitaan ho natin ng mga hindi naman ganun kataas po ng pagbaha, pero hindi naman kasi ganun kalakas ho at katagal yung bagsak po ng ulan dito po sa Metro Manila. So dito ho at puntahan muna natin ito hong MMDA, yung kanilang monitoring na kung saan may mga ilang lugar ang binaha ngayong hapon dahil na rin po sa pagulan. At ayon po sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ay ito ho yung mga binaha dito po sa Ortigas, F. Ortigas Street Corner, Boni Avenue. Yung half knee deep. So kalahati ho ng tuhod. Pero passable naman daw po sa lahat po ng mga uri ng sasakyan. At sa may Quezon City, ito ho, magitin ho natin mga kababayan, ay ito hong sa EDSA Aurora Tunnel, northbound at southbound. So magkabilang panig ko mga kababayan. At ang tubig ay gutter deep. Passable naman sa lahat po ng mga uri ng bihikulo. At ganyan po sa EDSA Aurora Service Road at northbound, gutter deep. Passable naman daw po sa lahat po ng mga sasakyan. At again din po yung mga binaha, itong Kamuning Service Road, northbound, gutter deep. Passable po yan sa lahat po ng uri ng sasakyan. At again din po itong kahabaan ng Araneta sa pagitan po ng Quezon Avenue at E. Rodriguez, gutter deep, passable sa lahat po ng mga bihikulo. At ito hong EDSA Santolan, Santolan Service Road, northbound, gutter deep, passable sa lahat po ng mga sasakyan. Ito, panoorin nyo mga kababayan, itong naging sitwasyon dyan po sa may kahabaan ng EDSA Santolan Service Road. Makikita nyo, ito, panoorin nyo ang video na kuha po natin dyan po sa may EDSA Santolan sa may Quezon City. Okay, yan po, no? Napanood nyo mga kababayan at yan po ang naging sitwasyon dyan po sa may EDSA Santolan Service Road, northbound at gutter deep, passable naman sa lahat ng mga sakyan. At samantala ay nagkaroon din po, no, ng mga pagbahari po, yung gutter deep naman dyan po sa may White Plains, westbound at eastbound. So magkabilang panig ho ito mga kababayan. At ganyan din sa EDSA North Avenue. Ito, gutter deep. Passable naman sa lahat po ng mga uri ng sasakyan. At ganyan din po sa Quezon Avenue, biyak na bato. Yan ho At ang sabi ho ay gutter deep pa rin. Passable naman sa lahat po ng uri ng sasakyan. At sa Araneta at E. Rodriguez northbound, gutter deep, passable. At sa EDSA Main Avenue northbound, gutter deep, passable to all types of vehicle. So yan po, no, ang ilan sa mga sitwasyon sa may Quezon City. Iniisa-isa lang ho natin mga kababayan kasi bibigyan natin ng komentaryo at naging problema ho natin, di ba, sa flood control. At sa Manila City, sa syudad po ng Manila ay sa may Taft Avenue mula po Pedro Hill at hanggang sa harap po ng PGH, yung Philippine General Hospital. Ayan, at sa Ermita, Maynila. At gutter deep pa rin ho. Sa may Pasay City ay sa
Pasig City ho ito, Pasig. Sa may Valle Verde, 5, outermost lane, above knee level. Ito, mataas na ito. Lagpas tuhod po ito. At hindi po ito passable sa lahat ng sasakyan. So, lagpas tuhod, tatama ho ito. Aabot po ito sa makina. At hanggang sa pinaka loob po ng sasakyan. Kaya ang sabi ho ng MMDA ay not passable to all types of vehicle. Ayun ho ha. Yan po ay sa Pasig City, Valle Verde 5. At again din po sa C5 Ortigas, Valle Verde ay yung Valle Verde 6 southbound, innermost lane o above gutter level. So not passable din sa mga light vehicles naman. Yung mga maliliit, alam ba, kotse, hindi ka pwede dyan. Maliban na lang siguro yung SUV, mga kababayan. Yun ho. At sa Marikina City ay Marcos Highway, SM Marikina Bridge, Service Road, westbound gutter deep, passable naman ho. So yun ho mga kababayan, yung mga ilang lugar na kung saan ay yung mga, sabihin natin, may mga pagbaha. At sa hiwalay po na na advisory ng Quezon City Local Government ay ito mga bandang hapon, yung Hapni Deep 10 inches Barangay Siena, so Barangay San Roque, Don Jose Corona del Pilar, gutter deep yan sa may, so ilang lugar ho ito sa may Quezon City, sa Biluna, so iba't ibang mga lugar to sa Quezon City. So dito, kaya bakit ho natin to muling di-discuss mga kababayan? Ito, panoorin nyo rin ho mga kababayan yung sa may Pete Wasson at mula po sa 15th Avenue hanggang 20th Avenue. Ito, panoorin nyo yung ating pangalawang video. Ito. Yan po, napanood nyo ho mga kababayan, ilan lang po yan sa mga eksena na nangyari ngayong hapon dito po sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. At na kung saan ay, di ba, nakaranas po tayo ng mga pagbaha. At yun ho, may mga gutter deep, meron namang gatuhod, tapos sa may Pasig area ay lagpas tuhod, so hindi po pwedeng dumaan lahat po ng mga sasakyan, anumang uri. So dito, kaya ho natin to dinidiscuss ho ngayon mga kababayan dito po sa ating channel ay kasi panahon na po ng tag-ulan at ngayon ay July 10. July 27 ay muling magsasalita si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Ano kaya ang babanggitin? Kasi mas maganda sana ay mabanggit niya kung ano ba talaga ang naging resulta dito po sa investigasyon ng gobyerno. At siguro hindi na ho muna sa yung sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam naman natin na nangyari dyan na wala pong naging katuturan yung investigasyon ni Senator Ping Lacson nang siya po ay chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala pong naipakulong at wala ho at napigil na nahinto yung pagdinig at dahil sa ayaw ipa-attend ito hong yung mga miyembro po ng sinasabing dating sundalo na nag-deliver ho ng mga maletang kwarta sa mga nakinabang dito po sa flood control project di umano. So dito ho mga kababayan ay ang inaabangan ho natin, sana naman ho ay ilabas ho ni Pangulong Marcos Jr. yung findings, yung kompletong report po ng ICI. Tandaan nyo yung ICI, yung Infrastructure Commission, yung independent ho yan, ICI, Independent Commission for Infrastructure, na kung saan ay binadgetan po ito ng 41 million pesos natin. Galing po sa
sa pera ho ng buwis, taxpayers money. 41 million pesos, nag-imbestigaw sila, bumuo sila ng komisyon, pero ano ho nangyari? Sino ho ba ang mga naimbestigahan? At kung sino man naimbestigahan, ibunyag nyo ho sa publiko, Mr. Blasco, o Ginoong Pangulo, o Mr. President. Dapat ho ay para malaman naman ho natin, kami ho, mga nagbabayad po ng buwis, naging sulit ba yung paggasta ng gobyerno mula po sa buwis ng bayan dito po sa paglalaan ng budget sa ICI? Sana ilabas niya na ho ngayon kasi eksakto sa July 27 sa kanyang SONA ay sakto ho 1 taon yung kanyang na kanyang naging trending po ito, no, na kanyang mahiya naman kayo. Sabi niya po sa kanyang SONA noong nakarang taon. Pero dapat ho ngayon sagutin niya yung sinasabi niyang mahiya naman kayo. O nahiya ba sila? Ginoong Pangulo, sa iyong mga binanggit noon, di po ba? At kung nahiya naman sila, may naikpakulong ka ba? O ng napakaraming mga kontraktor, yung mga, sabagay ngayon, yung sinasabing kontraktor ho mga kababayan, di ba? Congressman na, kontraktor pa, wala ho ni isa ho na nakulong. Kaya nga ang nagiging perception, kaya noong magkaroon po ng impeachment proceedings diyan po sa House of Representatives, marami po, no? Lalo na po yung mga sinasabing di umano ay sangkot sa flood control, lahat to nagsipagbotohan para ma-impeach po si BP Sara kasi sinasabi di umano na yun po ang kumpas ng Malacanang, di po ba? Para tuluyang mapatalsik ito pong si BP Sara Duterte, na kung saan ay ang sinasabi na kung ito po'y maluluklok, siguradong maipakukulong ang lahat po ng mga nagnakaw sa Kabanang Bayan, lalo na po itong sa flood control project na ito, di po ba? Kaya naman ang binabanggit ho, nako, talagang kahit na ano mangyari ay lahat to magtutulong-tulong para wag hong maupo sa pwesto ito pong si BP Sara. Parang pangit to, no? Dito sa Pilipinas, gano'n, no? May malakas na kandidato, ang gagawin po nila ay haharangin para wag po makatakbo sa eleksyon, no? 'Di ba? Imbes na tapatan nila ng mas magaling na kandidato. So, yun ho. Pero sana ho mga kababayan ay abangan natin sa SONA ho ni Pangulong Marcos Jr. kung nasagutin niya ho yung naging pahayag niya, hakbang niya noong nakarang taon na sa SONA patungkol po dito sa flood control. So yan po ang hinihingi natin lahat, na makuha naman natin ang hustisya. Sa ngayon ho mga kababayan, naku, dami na rin ho. Kanina, Region 6, 7, 8. So sa Kabisayaan, ang tinamaan po na itong Bagyong Inday, at ang napaulat may isang namatay, no? Ayon po sa NDRRMC. Ang dami ho dyan, bukod sa may mga namatay sa mga nakaraan po na mga pagbaha dahil po sa flash o yung mga biglaang pagbaha, yung mga flash flood na yan o kung ano man, ay may namatay, marami pong nasira ng mga ari-arian. Di po ba, nasaan ang hustisya? Yun lang ho, mabanggit ho sana. At siguro okay na ho yung hindi naman na kontrolado, di umano ng Malacanang ang Senate Blue Ribbon Committee. Doon na lang ho tayo tumutok dito sa ICI na ito. Ano bang report, Ginoong Pangulo, ng ICI? Para malaman ho namin at bilang mga nagbabayad po ng buwis na i-budget ho sa kanila, 41 million ho yun na i-budget ho. Ano na ba nangyari? Kasi para alamin lang ho natin, kami ho na mga taxpayers, kung sulit ho ba ang naging ang paggasta ng pera ng taong bayan, di po ba? Kasi di ba, ang dami-dami ho na ayan 41 million budget para po sa inyong kaalaman, makikita nyo ba yan, yan. Sabi inaprubahan ng Department of Budget and Management yung budget ng ICI. Ito po ay noong November 5, 2025. Ayun. So, inaprubahan. Ano na nangyari sa budget na yan? Kung nagasta naman ng maayos, wala pong problema. Pero, ang gusto nating malaman ay naging ayos ba yung kanilang trabaho? Di po ba? Sulit ba yung 41 million
na inilaan ng gobyerno mula po sa kaban ng bayan. So yun lang naman ho ang ating tinatanong. Kaya ngayon, alam nyo ho, ito, patikim pa lang ho ito ha. Ito pa lang itong bagyong Inday na ito. At inaasahan natin, dahil sa ngayon po ay panahon ng tag-ulan, papasok pa ho yung mga malalakas na bagyo. At inaasahan natin na kapag ganyan may mga malalakas na bagyo, magdudulot po ito ng mga matitinding pagbaha. Ang grabe ho, di ba? Yung mga habagat na kahit walang bagyo, pero ang titindi ho ng buhos ng ulan. Nako, yun po, di po ba? Sana lang po ay matugunan po ng gobyerno. At si Pangulo Marcos Jr., sana ho, mailabas nyo na ho yung findings, yung resulta po ng investigasyon, yung report ng ICI na nag-imbestiga dito po sa flood control para idudugtong ho natin na yung sinabi mo nung isang taon na mahiya naman kayo, kung nahiya ba sila at kung sino-sino ang mga naimbestigan at naipakulong o ngayon iniimbestigahan, sana maibalita ho ni Pangulo Marcos Jr. Kayo ho mga kababayan, anong masasabi nyo rito? Kasi ngayon, bagamat siguro baka yung ibang mga nanonood do sa atin, yung mga lugar nila, hindi po naman binaba. Pero kami ho dito po sa Metro Manila, binaha na po At sa iba pang mga lugar sa ating bansa. Grabe po. Hanggang sa ngayon, kasi yung kahit na binabahaman lang ho kami, pero yung parang pakonsuelo na may mga nakulong, may mga naparusahan sa mga nagnakaw dito po sa mga pondo sa flood control. Okay na po yun, di po ba? Okay, so yan lang po. Kayo po, ano pong masasabi nyo rito sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan, at dito po sa ating pinag-uusapan na may mga pagbaha, hindi naman ganun kalakas ang ulan, naaalala natin yung flood control, wala pa rin hong napaparusahan, di po ba? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At syempre sa mga bago lang po, at tutok din ho kayo sa aking Facebook page, Ka Eli Saludar, at again din po yung aking main na account ay Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.